Hi guys! Ang inyo pong lingkod. Ito na naman. Very gloomy weather. Sometimes it rains, sometimes it doesn't. Pero hindi pa rin season. Anyway, nandito sa Mateo and spur of the moment, biglang naisip ko dumaan ng Montalban. Makita ko lang yung short passage na makakarating ako sa entrada ng DRT papunta sa Dingalan, na actually it's only 11:52. Anything can happen, pero siyempre with respect to the time frame, kung hanggang sa lang makaabot and then come back. Pero generally ang ina-expect ko, makikita ko na yung masasagot na yung tanong ko na coming from San Mateo or coming from Quezon City. Kung hindi na ako dadaan ng MacArthur, dadaan ako ng Montalban, which is sabi ng mga vloggers na iba na nakakarating ng Montalban, from Montalban to yung junction papuntang Dingalan. So that's the final objective, no? Hindi tayo pupunta ng Dingalan, pero inaano lang natin yung route para next time pag tinira natin yan hanggang Dingalan sa Puglia. Okay? Alright! So guys, starting point natin dito sa Maarat, San Mateo, Rizal. Ang nasa likod natin ay yung AFP Road or maybe Old Army Road. Alright, so ito yung pinopropose, or actually it's being debated, no? Na ito yung karugtong ng C6. Medyo marami na nangyari and naging tatlo daan dito parating ng Pintong Bukawi, lalabas ng Kabading. So incidentally, ito ang naging pinaka possible reality, no? Na ito na ang magiging access road natin from Marikina papuntang Kabading, Marilake sa may Inarawan. Alright, so anyway, in-express ko lang na ito yung ating starting point. Ang objective natin initially, makarating muna ng DRT. So ang target ko talaga maabot natin yung part ng Dingalan. Hindi tayo abot ng Dingalan, basta doon lang tayo sa part ng entrada papasok ng Dingalan. Alright guys, so subaybayan nyo ako sa takbo natin hanggang makarating tayo doon sa ating target na location, at least somewhere past DRT. Alright, okay, see you guys later. Sandito pa tayo sa kasulukulukan ng San Mateo, Rizal. Ito pa rin yung part ng C6 na magdudugtong ng C6 dun sa ating pinanggalingan sa Maarat. So behind me is the San Antonio Parish ng San Mateo. So i-document lang natin yung mga sections kasi hindi ako masyadong makapag-video habang nagmamanayo dahil wala yung hindi pa functional ang ating video. But anyway, we'll get into that. Meanwhile, pagsakaan nyo muna yung sistema ginagawa ko ngayon. Okay? Guys, nandito na tayo sa Fairview, Commonwealth Avenue, Fairview. Ang ano ko dito, baka hindi na ito covered ng NCAP, no? At least for now. So hinahanap lang natin, hindi masyadong iingat sa mga bawal-bawal sa kanya dahil mukhang hinahabol dito yung NCAP. So anyway, ayan yung proposed LRT terminal already, papuntang Bulacan. Alright, I think nakarating ng Marilao yan, pero ang objective natin nakarating ng DRT. Right, so yun lang ang inaano natin ngayon kasi hindi kaya ng Waze hindi niya mapalitaw. Actually hindi pa DRT, pero ito lang tayo ng Waze, so ito muna tayo and then we will see kung kaya natin kaya ng Waze na makaabot doon. Meanwhile, ito yung likod, normal back, and this is the front. Alright, dyan tayo pumunta, medyo traffic, guys, dumaan na tayo ng pumasok tayo mula Fairview, mula Commonwealth, kumanan tayo dito sa Regalado. Alright, at ang sabi at this point 1 hour and 15 minutes pa tayo para bago makarating dito sa ating destination. Right, meantime mga 37 kilometers yun. Right, so siguro ng
train to Bulacan. Ganyan, no? Yan. So, pagka operational na, isa na ako sa mga unang testing yan. Again, para bigyan natin ng justification yung ano natin, yung biyahe. Ito yung ating tatahakin. Ito yung ating tatahakin papunta ron. And mind you guys, 37 kilometers pa. So hindi na ako masyadong oriented dito sa lugar na to, no? Although meron akong mga brief moments na memory. But anyway, ito iba na itsura niya. So anyway, from Lago, Lago, yung ating pinakanan tayo ng waste dito. Pero wala namang pupuntahan talaga eh. Talagang kakanan tayo. And sa likod, hindi Caloocan. And dito sa harap, heading for San Francisco del Monte. Yeah, okay. So ito yung railway. Yung railway na LRT na dinadaanan natin sa ilalim. So dinigo rin siya. Parang ganyan ang mangyayari. So dadaan tayo dyan. And we have traveled only 21 kilometers. Pero tagal na natin. Yeah. Alright. Okay, see you later. San Jose del Monte na tayo, mga idol. Lumiko ako dito sa Calpian Road. At nasa tayo tapat ng isang mall. Hindi ko na nakita eh. So if you're familiar with this building, more or less paano mo na yung location, right? So dito rin kita yung takpan. Anyway, meron pure gold dito. Yan. Kaya kung nakikita nyo, parang pure gold yun eh. So ito, pasok tayo dito. And then may kakananan tayo in 3 kilometers, North Sagaray, San Jose Road. Hi guys, tuloy tayo from the back. Tuloy-tuloy ang ligaya, ang biyahe. Andito pa rin tayo sa Calpian Road. And malayo pa tayo doon sa North Sagaray, San Jose del Monte Road. Anyway, nakikita natin dito yung bundok ng Marilake, no? Or maybe yung portion na ng Montalban pa yan. Ganun na tayo kalayo, right? So nakaikot tayo dito sa highway na to. Actually itong highway na to, second time na ako nakadaan dito. Kaya lang that was way back. So hindi natin alam. Right? Kung familiar kayo sa Barangay Tigde, doon tayo galing. Nilagpasan na natin. Actually, nandito na tayo sa probinsya ng Bulacan, I suppose. Kasi this is the North Sagaray San Jose highway. San Jose, Bulacan yan. Referring to San Jose, Bulacan. Right, sa harapan natin yan. Okay, so wala na masyadong great block traffic, no? May mga sasakyan, marami-rami, pero iba na ang daanan. So bibidyoan natin to habang tayo tumatakbo. Okay guys, andito na tayo sa Angat.
guys yung simula ng ano, ng Angat Reservoir. Okay, so dito nag-iipon yung tubig papunta doon sa pinaka main dam. Alright, yung talagang pinag-iipunan. Okay, so kung nangyari, reviewin natin ng konti, ano. Ayan, ito meron parang resort dun eh, oh. Hindi makakuha. Hindi lang. Ayan, oh, may parang resort. Tama ba? Ayan, oh, may lumalakoy eh. Ayan, oh. Alright. So ito yung portion na Angat na nag-ano tayo. So ngayon yung bundok na yun, which is very catching my attention. Hindi ko alam kung konektado yan sa, well, malayo na ang Montalban dito, I'm sure, pero hindi ko lang alam kung konektado pa siya. Yeah. Alright, kasi yun ang talagang gusto kong maabot eh, DRT. Nagloko yung ating Waze. Hindi siya gumana doon sa San Mateo. Nandun ako sa sa Litex Fairview nung gumana. So wala na, dito na ako diniretso sa dating ruta. Okay, so move on pa tayo kasi alam ko makakarating tayo sa tulay. Okay, ito yun, yung mga taong lumalangoy. Ayan. Alright, so tignan natin, palakihin pa natin konti. Ayan sila. Natin alam kung anong meron dito sa kabila. Di tayo makalapit. Okay, anyway, yan na yun. Alright, so malapit na tayo sa sa Sinetcon location, Pinington location. Ayan, palabas. Siguro nandun pa yung dam kasi malaki yun eh. Ayun, kung makikita natin, titignan natin mamaya sa mapa. Okay, so over and out muna guys. Nandito tayo sa Santa Lucia Bridge. Alright, sa Eastern Bulacan. So apparently nandito tayo sa Angat eh, no? So itong tubig na to, itong makikita natin sa kanan na parang naging resort siya, naging lango yan. Yan, naging lango yan ng mga taga rito. Yan, at saka sa Bandaron. Okay, siguro yung nakikita natin kanina sa, ito yon, yung mga taong lumalangoy. Yan. So ito lang ang sign na nakikita natin, no? Bulacan 2nd Engineering District, all about highway. Alright, so andito na tayo sa Doña Remedios Trinidad town proper. It's about 3 kilometers away. Okay, so medyo hindi pa nasasagot yung mga katanungan natin, no? So aalamin pa natin yan pagdating natin dun sa mismong point. Welcome Doña Remedios Trinidad since 1977. Right, so ito na yun ang kanyang harapan. So pasok pa tayo. Ito natin ano yan. No? Ito na, pumunta na tayo sa dulo ng boundary ng Bulacan at saka Nueva Ecija. Alright, so hindi pa tayo actually pupunta ng Nueva Ecija, so 100 kilometers pa yan. So ito mga 50 kilometers lang hopefully, kasi parang yun ang basa ko, no? Kaya 50 kilometers at saka mahigit 1 hour pa para makarating lang tayo doon. So hindi muna tayo kakain agad din natin na nasa pool ng ating main objective. Anyway, i-video natin itong daan na to kasi maganda na yung lugar eh. Medyo provincia effect. Okay, here we go.
Okay, overlooking Desiderata. Wow, ganda ng pangalan. Desiderata del Sol. Alright. Usap natin konti. Yan. Hindi ko pa nakikita yung kabila, no? Pero ang alam ko, tanaw dito yung ano. Tanaw dito. Overlooking to ng Kapatagan. Okay. So mamaya pagpwesto na doon sa kakain na siguro tayo dito. May pares. Lalapitan natin yan. Yung walang abala. Alright. Pa natin. Okay. So yan yung Desiderata del Sol. Wow. Desiderata medyo naintindihan ko ng konti. Yung del Sol is more like of soil. So anyway, alamin natin. So taasan na yung mga puno rito eh. But anyway, ang makikita natin yung Kapatagan. Alamin natin kung anong part ng lugar ng Bulacan o Nueva Ecija kasi nasa boundary tayo. Ayan. Ayan, yun lang sa ngayon ang masasabi ko. Ayan. Alright. Free selfie dito. Dito lang daw yata free ang selfie. Wow. Okay, may picture taking sila sa highway. Ayan na. May dumadaan. So panic mode ng konti. Pero okay lang. Ayan sila ulit. Okay. May parating. Malaki yan. Ang laki niyan. Oh, sige. Wow! Okay, ulit. One more time. Ayan, nandito tayo. So, not very specific, but ayan. Puro malalaki pala ang dumarating dito. Palagi ko i-give up na nila yung picture taking. Alright. Ating makahanda na yung ating lechon pares. Dito? Sige. Dito raw. May mga luto nila parang ang sarap, oh. Sizzling tofu, silog. Yan, ito yung ginawa natin lechon pares. Kasi kilala natin yan eh. So, anyway. Yan. Pwesto tayo dito. So ito yung ating lechon pares. Yan. Yan itong kutsara. Yan. Wow. Parang sarap. So, malalaman natin. People who love to eat are always the best people. Oh yes, of course. Kaya hindi ata mabasa yun. So again, yun natin yung supposed to be magiging resort to eh. Hindi lang na tuunan ng atensyon. Okay, tanong lang tayo sa grid. Bale, ano na kung lugar to? DRT lang mismo, DRT. Gusto ko lumabas ng Nueva Ecija. Gaano kalayo ba yan? Hindi, yung lang, yung boundary lang. May isang oras. Ay, di lang mo siguro. Ganun. Di lang. Okay. Tagal pa ko, Di ba nandun yung lusod daw ng Dinggalan? Ito po yun eh. Tatapusin ko yun yan. Yan, baka ano sa kanyo ko yan. Ha? Ano sa kanyo? Motor. Baka yung palabas mo ng San Miguel eh. San Miguel pala, baka isang oras eh. San Miguel pala mo yun. Oo. Tapos baka bigla ng San Miguel, baka Hindi, San Miguel, Nueva Ecija. Sige sir, thank you.
Yan. Para saan? Sa Cruz and Sizzling House. Okay. Masarap ang lechon pares dito. Okay. Ang layo lang nito. It's about 50 kilometers from Manila. But anyway, yun nga, ang intention ko kasi reach yung rendezvous point ng Manila to Dingalan. So yung pinakagitna niya is Nueva Ecija. Pero ang mangyayari mo hindi yata ubra kasi masyadong malayo pa, no? Sabi pa nga 1 to 2 hours pa bago makarating ng Nueva Ecija. And medyo malago na kasi it's already 3:30. So siguro we have to accept defeat this moment. Kaya ang mangyayari, ano na lang natin, i-next chapter natin. But in the meantime, magagamit na natin itong development na nagawa natin. Kasi dito rin ang daan, dito rin. Yung isa medyo sa kabilang daan pero ito mukhang dito pa rin. No other way I guess. Kaya okay lang. Ano natin yan. So babalik na tayo. Ang itatry ko ngayon is makarating tayo ng San Mateo. Hopefully bago magdilim. So tingnan natin kung anong magagawa natin. Okay, sige. Salamat ha. Okay, so ano pala, ito na yung tinasabing junction, DRT Highway. Kung tayo galing sa kanan. Okay. Doon ako galing kanina eh. Oh, so kung galing tayo doon, kakanan tayo dyan, mas malapit yun kasi dito sa likod. Ayun. Sige, thank you ha. Paglampas natin ng tulay dyan sa likod, kaliwa papuntang San Ildefonso. Itong kanan ganun din pero sabi mas malapit doon dito kasi walang traffic. Kaya hindi na tayo tutuloy ng Cabanatuan dahil it's already past 3:30, no? Kaya susubukan na lang natin alamin lang itong portion na to kasi medyo importante. Alamin natin kung gaano kalayo yung tagpo. Tatanong tayo ulit. Bossing, gaano kalayo yung tagpo nitong kalsadang tsaka to papunta sa San Ildefonso? Single, 15 minutes lang. Ha? 15 minutes lang. 15 minutes? Pero pagka dito? Dito? Sa Sigol. Sigol, oh. Mas matagal. Okay. Natin oras doon eh. Sa Sigol. Sibol, oh. Yun yung magtatagpo ng San Miguel. Alright, so medyo lumilinaw. Pero dun tayo sa kabila pinadadaan eh. Pero punta natin. So guys, ang natin sa junction San Miguel, yung barangay Akle. Kaya pag nakita nyo yung arc na meron tayong nilagpasan dalawang tulay doon sa likod. Kung nakita natin tong arc na to, pwede kang kumanan at pwede kang kumaliwa. Kaya lang pagkaliwa mo, kakana ka ulit sa highway. Magtatagpo yan sa San Miguel, Bulacan. So ang ganda naman tayo nakakating. In the meantime, pagkaano ulit tayo, babay-bay ulit tayo pabalik. Okay.
point, meron junction doon sa dulo. Kakanan ka pa San Miguel, meron din pa kaliwa. Medyo yung mga napagtanong ko, nagtatalo sila eh. Parang kung ano yung kinikwento niya, mas madali sa kanan o mas madali sa kaliwa. So siguro discretion na lang natin yan pag nandiyan na tayo. Okay guys, abutin tayo ng ulan, kailangan bumalik na. Alright, it's 4:30 in the afternoon and still 50 kilometers away sa Metro Manila. Next switch to plan B sana ako para makalabas ako ng Montalban, pero in this case umulan pa at saka malayo pa at saka abutin na tayo ng dilim, so medyo switch down to plan C. Sabihin ng plan C, medyo good boy ka na lang kung ano sinabi sa plano, sa mapa, yun na lang susundin natin. Okay, see you guys later.